Okay, ito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang pasalamatan ang lahat at basahin muna ang isang comment ng isa nating subscribers. Hindi po siya basher ha. Magko-comment elaborate ko lang, sorry. Yung mga hindi pagkakaunawaan sa na ito. Si Marvin Recto. Ang comment niya ay hindi po libre ang pumatay. Kung may lisensya ka na, may-ari ng baril, tas nakarehistro ang baril, walang magiging kaso pagdating sa baril. Ang magiging kaso mo yung pagpatay. Okay, so re-reactionan lang natin yan. At meron pa tayong isang re-reactionan nang sabi niya ay correction po. Okay, may correction kasi. Dito sa Pilipinas, hindi considered na extension ang kotse ng bahay mo. Iwan ko lang po dyan sa ibang bansa. Okay, re-reactionan din natin yan. At mas maganda na yung maliwanag kasi minsan yung aking mga video hindi masyadong naunawaan at yung iba binabasa lang yung title tapos nagko-comment na. Re-reactionan lang natin yan para mas maliwanag sa ating lahat. Okay, at bago ko reaksyonan yan ay gusto ko lang munang pasalamatan ang lahat ng mga subscribers natin, lalo tigit yung mga nagla-like, share ng ating mga videos. Maraming salamat sa inyong magandang comment. Okay, at sa ating mga OFW, mag-ingat po tayo na huwag tayong magkasakit. Tag-init na. At lalo tigit sa ating mga trabaho, huwag tayong maaksidente. Mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa. Ayan, at salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo nga po ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan. Ginawa po natin ang ating YouTube channel para hindi madagdagan yung ating kita dito sa abroad. Yan po ay para sa ating mga anak na single parent na ating tinutulungan. Okay, at pasasalamatan ko lang yung mga nagpadala dito sa salamat do sa mga nagpadala dito sa hindi ko na kayo isa-isahin. Yung nagpadala dito sa ating GCash number, sana may magpadala uli para nag-iipon tayo ng susunod na na pasukan. Mahal ang mga school supplies. Nako. Sana marami pang tumulong. Okay, at maraming salamat kay Nully Boy Peace America na yung ipinadala niya doon sa ating premiere videos ay ibinili natin ng may video tayo niyan. Ay binili natin ng reading eyeglasses yung isa nating beneficiaries. At sana marami pang gumaya sa iyo. Okay, at sigad na lamang ang bahalang magbalik ng mga pagpapala sa inyo. Okay, so yan. Una nating itong hindi po libre ang pumatay. Yan. Siguro hindi napanood ni Marvin Recto yung yung buong video kasi diniscuss ko naman doon yung yung self defense. Okay, so hindi na natin yun kasi hahaba na naman tayo, magiging paulit-ulit tayo. Kaya nga may self defense. At ako ay nagpapasalamat naman kay Cams Motovlog PH. Ayan. Ang sabi may example siya dito eh. Ang sabi niya, si Hagibis. Kung natatandaan niyo si Hagibis, yung singer na Hagibis, walang kaso kahit nasa labas na. Nasa labas na yung pinatay niya dahil lumabas sa investigation na parang nagka-trauma or na trauma dahil muntik na sila patayin sa loob ng bahay. Tinali at tinutukan ng baril. Dulot ng mataas na adrenaline, madali nating sabihin na hindi patayin kasi wala namang nakatutok sa atin na baril or kutsilyo. Yun pala ang pangyayari doon. Natatandaan ko yan. Hinabol niya eh. Hinabol niya yung mga magnanakaw sa kanila. Tinali sila at So, kinatigan siya ng korte. Kaya nga sabi ko, hindi tayo ang korte. At hindi tayo ang maghahatol
kung ano man yung senaryo na nangyari doon, na napatay. Katulad din ng isang example ko na yung bata na hindi nakadesensya sa kanya yung baril pero napatay niya yung mga nanloob sa kanila. So meron talagang titimbangin talaga ng korte yan na ano. Kaya yung sinasabi na hindi libre ang pumatay. Kung tayo na ang papatayin o ano, anong gagawin natin sa baril natin? Bakit tayo bumili pa ng baril kung hindi natin gagamitin sa pagtatanggol sa ating sarili? Okay. So ayan lang ang masasabi ko kay Marvin Ricto. Okay, sinagot na yung tanong mo na hindi nga libre ang pumatay. Pero kung tayo na ang papatayin, ay ibang usapan na yun. At kung tayo ay, ang sabi ko nga, depende yan sa senaryo na pangyayari. May mga napapanood din ako sa sa kalye din na marami tayong napapanood na na mga ganyan at marami naman tayo na balita na ganyan. So, korte talaga ang mag-ano niyan, ang magde-decide niyan. Pero sabi mong hindi libre ang pumatay, may batas tayo kaya nga may batas tayo ng self-defense. Okay, at ang sabi ko nga, kung tayo ay nasa loob ng ating property, ay malaki ang laban natin. Okay, ang gusto ko lang, maganda yung ni Kamsmoto Vlog. Kamsmoto Vlog PH, maganda yung sagot niya. Tama yon. Ang hindi ko lang dito sasang-ayunan ay yung sabi niya, correction po. Dahil nag-ano tayo na ng ating kotse o sasakyan ay extension ng ating property. Ang sabi kasi niya dito sa Pinas, hindi considered na extension ang kotse ng bahay mo. Iwan ko lang po dyan sa ibang bansa. So, ang sabi ko naman ay property, hindi bahay. Okay. Nagpasalamat tayo sa kanyang comment. Ang sabi niya, yes po, dito sa Pinas, hindi po extension ng property ang kotse. Kaya maraming nahuhuli dito sa Pinas kasi yung walang PTC, kala extension ng property nila ang kotse. Okay, ito po yan. Kagaya nung sinabi ko, paninindigan ko yan. Pag kayo ay nasa kotse, hindi po pwedeng halughugin ang inyong kotse. Dahil property ninyo yan Property ninyo yan. Kahit nga yung wallet natin, kung wala naman tayong ginagawang private property natin yan, cellphone natin, hindi po pwedeng halughugin yan ng mga otoridad kung wala tayong ginagawang krimen. Yan po ang dapat natin tandaan. Kahit yung bulsa natin, hindi pwedeng halughugin yan ng mga pulis. Bakit ang pulis ba? Halika dito. Inalis na nga yung batas na bagansya. Correct me if I'm wrong. Inalis na nga yun So, kasi ginagamit yun sa pag-abuse ng ng mga pulis. Kahit bulsa natin, hindi pwedeng halugugin yan. Cellphone, hindi pwedeng halugugin yan. Wallet, hindi pwedeng. Kung walang search warrant. Kaya nga sila, yung mga bypass, talagang kinikising pa nila yan Meron silang mga daladalang papilis para ikaw ay halugugin. Kahit sa checkpoint, ngayon, bakit nahuhulihan? Bakit sila nahuhulihan ng tama, may nahuhuling mga baril sa loob ng sasakyan. Kasi may paglabag na Ano ang paglabag na ginawa nila sa sasakyan? So, basahin natin ang batas. Hindi nga ako abogado Okay? Basahin natin ang batas. Ano ba yung Bill 2895 na inaproba ang nag-approve dito ay si Senador Ronald De La Rosa. Bill aims promote responsible gun ownership and enhance public safety. Hindi ka pwedeng magdala ng baril sa loob ng sasakyan mo kahit pa yan ay may PTC kung wala kang Kumilik gun ban exemption. Yan. Ngayon, pwede ka namang magdala ng baril mo kahit pa yan ay may PTC, pwede ka pa ring mahuli. Dahil ang sabi dito display of firearms is prohibited. Kahit pa ikaw ay kahit pa firearms must be secured inside the vehicle. Kahit pa ikaw ay nasa sasakyan, kailangan yan ay nakasecured.
concealed ang sabi. Ngayon, kung yung baril mo ay nandun sa dashboard o nandun lang nakapatong sa, basta visible. Kaya nga sabi ko yan pag yan ay visible, pwede kang ma-question dyan. May paglabag ka na sa batas. So, pwede ka nang halughugin pwede ka nang arestuhin o kunin na yung baril mo ng mga otoridad. Kung yung baril mo, kasi nasa batas yan firearms must be secured inside vehicle, motor, cycle, compartment. Dapat naka-concealed dyan. Anong ibig sabihin ng concealed? Hindi kita. May concealed ba nakita? Kaya nga, dapat nakatago yan. O kahit pa yan ay nasa holster, ay kita naman yung grip, then ay baril. So, sisitahin ka ng pulis. So, yun ang talagang bawal sa loob ng sasakyan, kahit pa may PTC. Kaya nang dapat nating alamin na kahit ka pa may PTC, hindi pwedeng yung baril mo ay pakalat-kalat lang sa loob ng sasakyan mo. Pag silip na ganyan, nakikita yung baril mo. Nangyari sa akin yan. Mamaya ko kukwento na yung baril, hindi pa pwede nakita. Pwede na ngayong pasukin yung sasakyan mo kasi nakitaan ka na ng paglabag sa batas. Pero kung hindi ka nakikitaan ng paglabag sa batas, dumaan ka sa checkpoint, sinilip yung sasakyan mo, wala kang kontrabando na nakita sila, hindi nila pwede yun. Ngayon, kung ikaw ay sinurveillance, nakakuha sila ng search warrant, pwede na lang halugugin hanggang doon sa compartment mo yung sasakyan mo. Nangyari nga kay Robin Padilla yan Sabi ni Robin Padilla, meron pa nga ako doon sa compartment ko O, hindi, anong nangyari sa kanya? Nakitaan siya ng baril sa loob ng sasakyan niya. O, ay di, nakulong siya. Kaya nga, dapat, ang sabi nga, ignorance of the law excuses no one. Akala kasi ni Robin Padilla daw noon, tama yung ginagawa niya. So, pag hindi natin alam talaga kaya nga tayo ay may mga gun safety seminar. Ito, pinaliliwanag ko ito pag ako'y nagkakandak ng gun safety seminar kung paano magdadala ng baril sa loob ng sasakyan. Kung magdadala tayo. Kahit pa yan ay walang PTC, nakatago naman, hindi man yan nalugugin ng, wag lang tayo maano ng road range at pwedeng halugugin yan. At kung tayo ay tumakbo sa checkpoint, halugugin yung sasakyan mo. Bakit ka tumakbo sa checkpoint? Halugugin na ng yan, pag hinabol ka. May crime ka na Pag ikaw ay na-involve sa crime, yun na ang time na pwede nang halugugin. Pero kung wala ka namang ginagawang crime, kahit pa yung bulsa mo, kahit pa yung cellphone mo, kahit pa yung wallet mo, hindi pwedeng halugugin ang sasakyan mo. Ng mga otoridad yan. How much more yung sasakyan mo, hindi pa pwedeng halugugin yan. Walang batas na nagsabi na, at naririnig ko rin yan sa mga abogado na hindi pa pwede. So, yun lang ang ko, kung tayo magdadala ng sasakyan. So, ang sinasabi ko, yung ating sasakyan ay extension ng property natin. Extension. Hindi ko sinasabing extension ng bahay. Okay? So, ang sabi kasi niya, yes po, dito sa Pilipinas, hindi extension ng property ang kotse. Kahit nga bulsa natin, extension ng property natin yan O kahit nga wallet natin, property natin yan. Basta property natin, walang pakialam ang otoridad. Maliban lamang kung tayo ay nakagawa ng mali sa batas. Kaya marami na huli dito sa Pinas kasi yung walang PTC, kala extension property nila ng kotse. Naging karanasan ko yan. Karanasan ko kasi yan kaya inaral ko yan Kasi ako, may kinumpronta akong tao. Ngayon, ayaw kong dalhin yung aking baril na walang PTC sa konfrontasyon. So, iniwan ko, ang pagkakamali ko, yung sasakyan ko, doon ko lang ipinatong sa driver seat yung sasakyan ko, hindi ko dinala. So, habang ako nakikipagkumpronta, may tumawag ng pulis. Ang pagkakamali ko pa, hindi ko nailak yung aking kotse. So, pagsilip ng pulis,
Nandun yung aking baril. Dinampot ng pulis yung baril ko. Mga kaibigan ko pa yan, ha. Dinala ako sa presinto. Anong sabi ko? Pinapipirma ko. Hindi ko pipirmahan yan. Bakit ko pipirmahan yan? Kinuha ninyo nang wala akong pahintulot yan. Hindi pa uso ang cellphone nun. Wala silang camera, wala silang video, hindi pa uso ang cellphone nun. Hindi ko pinirmahan yung ginawa nilang report. Sabi ko, hindi ko pipirmahan yan. Kinuha ninyo nang hindi ko alam eh. Dapat pinaalam niyo sa akin bago ninyo kinuha yan. Property ko yan eh. Natulala yung mga pulis. Ano nangyari? Walang nangyari doon sa kaso. Sabi, bakit? Ba't ninyo kinuha nang hindi ko alam yan? Wala nangyari doon sa kaso. Nabalik sa akin yung baril. So, ganun ang pangyari. At may karanasan din ako. Pag dating sa checkpoint, gun ban, ay malakas ang loob ko. Meron akong gun ban extension dahil dati tayong organic. Meron kaming hindi ko nasabihin ko anong sinalihan ko yung baril ko nandun lang, nakapatong doon sa doon sa may cambio na ganun. Checkpoint, nakita. Ay, yabang ko pa. May gun ban ako eh. Bakit daw nakaganon? Pagdating sa mga checkpoint, magiging magalang tayo. Huwag tayong arugante kumo tayo ay may kumilik gun ban. Mayabang na tayo. Sir, pasensya na. May dala akong cash, pupunta ako ng bangko. Ito, mabuti na yung handa. Pinagay, nandito tayo uli. Dahil maganda na yung Tapos sabi ko, pareho naman tayong ganun. Hindi tayo arrogant pagdating sa mga checkpoint. Kaya yung iba, nahuhulihan, arrogant. Yan ang tandaan natin. Pagdating sa mga checkpoint, huwag tayong arrogant. Makikiusap tayo. Dahil trabaho nila yan eh. Pag tayo ay mayabang pa, ang dami dyan, sa mga enforcer na kala mo sila na ang batas. Makiusap tayo ng maayos, mga tao rin yan. So yun lang ang masasabi ko, kaya maraming hindi nagkakaunawaan. So, dapat alam natin kung paano natin dadalhin ang ating mga firearms. Kahit pa yan ay nasa kotse natin, kahit pa tayo ay may PTC, kung yan ay nakakalat doon sa loob ng kotse natin, pwede tayong makumpiska yan o halugugin yan dahil hindi nakakoncealed. So, yun ang sinasabi ng batas eh. So, ito naman ay hindi para makipag-away kay Cam sa motovlog. Nililinaw ko lamang yung yung mga comment para ito ay para alam din natin ang ating gagawin. Alam natin ang ating ginagawa. Yun ang importante doon pagdating sa mga ganyan. Okay. Hindi ko naman sinasabi na kahit walang PTC yan ay dalhin ninyo sa loob ng sakyan ninyo. Hindi ko sinasabi yan na kung walang PTC. Ang sinasabi ko, kahit pa may PTC yan, at kung yan ay pakalat-kalat at hindi nakakoncealed, pwede yan. May paglabag tayo sa batas. Kasi nakalagay sa batas dapat nakakoncealed. Kahit pa tayo nasa sasakyan. Okay, concealed yan. Hindi yung, naka-holster naman yan eh. Naka-holster nga, kita naman Kita naman ang baril. Hindi dapat ganon. Yun ang batas eh. Hindi ko alam kung may amendment na yung pagdadala ng baril na concealed. Ang alam ko, pinagdidebatehan pa yan sa Senado. Kung pwede na yung baril natin na hindi naka-concealed. Baka baguhin yan kung kasi ang sabi, mga nasa compartment pa daw, dapat hindi nakikita. Yun ang mga dyan. At kaya nga yung baril natin, pag nakabukol, hindi naka-concealed, ay pwede tayong sitahin. Kasi labag na sa batas yun eh. Kahit pa tayo may PTC. Ang pwede lamang maggawa ng ganyan kung tayo pulis, kung tayo ay nasa enforcer. Kung yan ang trabaho natin, pwede yung nakadisplay yung baril natin. Pero kung tayo mga civilian, kahit nga mga pulis na wala sa duty, hindi rin po pwede yun. Ayan ang pagkakaalam ko ha. Okay. So, ang lilinawin ko lang, ang ating po sasakyan ay hindi extension ng ating bahay. Extension po yan ng ating property. Kaya nga, hindi kasali dito yung mga yung mga public
public utility vehicle ha. Iba yun. Public yun eh. Kaya nga yung mga sasakyan may nakalagay na private. Di ba? Nakikita natin private. Oh, may yung iba nilalagyan nila ng ganon. Kasi nga private property yun. Okay, at pag tayo at nasa private property natin, malaki ang tsansa natin na tayo ay safe. Pero kung wala tayo, ang sabi ko nga, kung tayo ay nasa labas na ng ating property, ay vulnerable na tayo sa mga kaso. Kasi nasa labas na tayo eh. Okay. So, yun lang ang gusto kong paglilinaw lang ito, hindi ito pag-aaway ha. Hindi ako nakikipag-away. At sabi ko nga, kanya-kanya naman tayo ng opinion. Maganda rin yung nagbibigay ng opinion para nalilinaw natin. Okay nga. At ulitin ko lang yung batas. Okay? Display of firearms is prohibited. O, maliwanag. Ang pag-display ng baril ay prohibited. Kahit pa yan ay nasa sasakyan natin at yan ay nasilip. Di ba? Pag may checkpoint, sinisilip yan. At pag yan ay nakita na nandyan yan, may paglabag na tayo sa batas. Okay. Iba naman yung nasa loob ng bahay. Hindi naman sisilip yun. Nasa loob ka na ng bahay nun eh. Okay. Display of firearms is prohibited. The firearms must always concealed. Okay? The firearms must be secured inside the vehicle. Yan, no? Kung nasa motorsiklo ka, dapat nasa compartment. O kasi, saan mo ilalagay yun kung naka-motorsiklo ka, nasa compartment mo. Kung nasa loob ka ng sasakyan mo, naka-concealed, hindi kita. Walang nakikita pag sumilip sa bintana, hindi nakikita. Kasi nga, pag sumilip yan sa bintana, at nakita may baril ka, ay, hindi na-concealed yan. So, yan lang ang sana ito'y paglilinaw lang, hindi ito pag-aaway ha. Hindi ko inaano yung mga comment niyo. Maganda yung mga comment na ganyan kasi pag may nag-comment na ganyan, lilinawin natin kung ano ba talaga yung Ngayon kung maganda rin yung mga argumento na ganyan eh. Kasi yung iba natututo rin sa atin. Okay, at babasahin ko lang yung ating community guidelines, community spotlight, quick highlights of your most engaged audience members, including your top commenters. Shout out kay Unico Uiho, 100 plus ang engagement. Shout out kay Robert Almario, 13 ang engagement. Shout out kay Angel, 45 ang engagement. Shout out kay Archie Roquero, 1 lang ang engagement. At shout out kay Lorenzo Lindres, 46 ang engagements. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us. Thank you very much.